Magandang hapon Pilipinas, narito ang latest sa low pressure area na minomonitor natin sa loob ng PAR. Huling nakita itong LPA sa layong 340 km silangan huyan ng Vera, Catanduanes, at itong LPA ay nagdudulot nga po ng mga pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa, partikular dito sa silangang bahagi ng Luzon, Visayas at ng Mindanao. Itong LPA base sa ating forecast at latest analysis ay may medium chance na mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin tumaas ang kanyang tsansang mabuo bilang isang bagyo pero hindi within the next 24 hours. Beyond 24 hours pa po ito, kaya't mag-monitor po tayo sa magiging updates ng PAGASA ukol sa nasabing weather disturbance dito sa low pressure area. Maliban sa LPA ay meron din tayong habagat patuloy na nagpe-prevail at na-enhance nitong low pressure area, at itong habagat nagdudulot ng mga pag-ulan at patuloy na magdudulot ng pag-ulan dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, maging dito sa Cavite, Laguna, Rizal at Batangas, sa Mimaropa Region, sa Western Visayas, Negros Island Region, maging sa Zamboanga Peninsula. So again, yung mga pag-ulan dito sa western side ng bansa ay dulot ng habagat o southwest monsoon. Inaasahan natin maaari pa rin yan mag-continue sa mga susunod na oras at araw. Samantala, yung Bicol Region, Quezon Province, maging ang natitirang bahagi pa ng Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao patuloy ding inuulan o makakaranas ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng low pressure area po east of the country. In effect pa rin ngayon ang ating weather advisory. Pangatlong weather advisory na po natin ito. So ibig sabihin posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa ilang lugar sa Pilipinas. Partikular nga po dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Masbate at Eastern Samar, Aklan, Antique, Negros Occidental at Negros Oriental, maging dito sa Palawan Province, sa Occidental Mindoro at maging dito nga po sa Quezon Province at maging sa Batangas. Kaya't patuloy natin pinag-iingat at pinagiging alerto ang ating mga kababayan sa mga posibilidad ho ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan na ito. Samantala, by tomorrow afternoon to Sunday afternoon, pwede pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall. Ito po yung klase ng pag-ulan na pwede pong magpabaha. At pwede rin mag-cause ng mga landslides, lalong-lalo na kung matagal na pong nararanasan yung mga pag-ulan. So, partikular ho, nakataas ang ating advisory dito sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, at maging dito sa Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Negros Occidental at Negros Oriental. And by third day o Sunday afternoon to Monday afternoon, pwede pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, maging sa lalawigan ng Palawan at sa Zamboanga del Norte. Again, ito pong mga pag-ulan na ito ay parehong epekto po ng low pressure area na minomonitor po natin at maging ng habagat o southwest monsoon. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon for tomorrow, halos buong Luzon pa rin ang maulap at inaasahan pa rin mga pag-ulan dahil din po sa epekto ng LPA at habagat o southwest monsoon. Sa Metro Manila, inaasahan pa na natin ng maulan na panahon, kasama dyan ang halos buong Central Luzon, ang Cagayan Valley Region, ang Bicol Region at Calabarzon at Mimaropa. Para sa Metro Manila, pwedeng umabot sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature for tomorrow. Sa Baguio ay from 17 to 24 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa Tuguegarao at 25 to 33 degrees Celsius sa Lawag. So, dito po sa Lawag naman o dito sa Ilocos Region, posible yung mga pag-ulan sa hapon at gabi na tinatawag natin mga thunderstorms. Samantala sa Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin natin dyan na really maulap pa rin tomorrow at may mga pag-ulan pa rin na dulot nga din ng epekto pa rin ng low pressure area at habagat o southwest monsoon. Samantala sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 31 sa Cebu City at 25 to 32 naman sa Iloilo. 25 to 31 sa Cagayan de Oro, gayon din sa Davao City at 25 to 31 din sa Zamboanga City. Para naman sa ating gale warning, sa ngayon po ang kondisyon na ating karagatan, wala po tayong gale warning. Ibig sabihin banayad hanggang sa katamtaman ng kondisyon ng ating
ang pag-alon ng ating karagatan. Pero ingat lamang po, especially dito sa western at northern side ng bansa kung saan moderate o katamtaman ng pag-alon dahil posible pa rin ho ang danger dyan, lalong-lalo na sa occurrences ng mga thunderstorms. Para naman sa extended outlook natin, specifically dito sa Metro Manila from Sunday until Tuesday, inaasahan pa rin po natin na generally maulap pa rin ang panahon at may mga pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Gayun din sa Baguio City from Monday to Tuesday, inaasahan ng mga pag-ulan due to southwest monsoon. By Sunday ay inaasahan pa rin natin ang localized thunderstorms doon, especially in the afternoon or evening. Then sa Legazpi City, from Sunday hanggang Tuesday, posible pa rin ang maulap na papawirin at mga pag-ulan dahil naman sa epekto ng low pressure area. Sa Metro Cebu, generally maulap pa rin ang papawirin na may mga light to moderate rains na inaasahan sa ating extended outlook, epekto ng habagat o southwest monsoon, gayon din sa Iloilo City. Habang sa Tacloban naman ay dulot po ng low pressure area ang mga inaasahang pag-ulan from Sunday to Tuesday. Sa Metro Davao, generally fair weather ang inaasahang panahon, maliban sa mga localized thunderstorms simula sa Linggo hanggang sa Tuesday. Then sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga City, sa Sunday at Monday, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Pero pagdating ho ng Tuesday sa Zamboanga, inaasahan po generally improved weather ang mararanasang panahon. Ang sunset natin para sa araw na ito is 6:24 in the afternoon at sisikat ang araw bukas sa ganap na 5:26 ng umaga.